Maraming nangyayari sa buhay ng tao na hindi kayang ipaliwanag ng sinuman. Tulad na lang halimbawa kung biglang sumagi sa isipan mo ang isang kamag-anak o kaibigan. Tapos bigla na lang out of the blue ang taong yun ay tumawag sa'yo. Nagkataon lang ba? Isa pang halimbawa ay yung kakilala ko. Paluwas siya noon at nagmamadali papunta sa pier pero nakasalubong niya ang isa niyang tiyahin. Ibinalita sa kanya ang pagkawala ng isa nilang kamag-anak. Kamag-anak na nakasamahan niya ng loob at matagal nang hindi kinakausap. Imbes na sumakay na siya sa jeep, may kung anong nagtulak sa kanya na dumaan muna sa simbahan para ipagdasal at ipagtirik ng kandila ang nasirang kamag-anak. Humingi siya ng tawad at pinatawad rin niya iyon. Dahil doon, naiwan siya ng barkong paluwas. Kinailangan niyang ipagpabukas ang biyahe. Bandang hapon ng araw ding yun, napabalita ang paglubog ng barkong sasakyan sana niya. Marami ang nasawi, ang iba ay hindi na na-recover. Coincidence lang ba? O may kakayahan ng bawat tao, buhay man o nasa daigdig na ng mga kaluluwa na magpaabot ng mahalagang mensahe sa bawat isa? Paano ipapaliwanag ang mga ganoong pangyayari? Iyan din ang katanungan ni Mia na magpasa hanggang ngayon na hindi makapaniwala sa naranasan niya 5 taon na ang nakakaraan. Sabado, alas 4 na ng hapon. Walang kamalay-malay si Greg na sinusundan ko siya. Mag-aanim na taon na kaming kasal pero wala pang anak. Mabuti na rin sa loob-loob ko. Walang maaapektuhan, walang inosenteng paslit na masasaktan. Ako lang, hindi ako paslit at lalong hindi ako inosente. Kung ano man ang sakit na nararanasan ko ngayon, ako lang din ang dapat sisihin. I deserve this pain. Sinusundan ko lang naman si Greg para mapatunayan ko ang kutob ko na hindi ako may-ari ng kanyang puso. Pinakasalan niya ako pero kahit minsan, hindi pala siya naging akin. Umasa lang ako, naniwala na darating ang araw, mamahalin niya ako. Tapos na akong umasa. Gusto ko na lang makita, once and for all, kung paano ko ibinilanggo sa makasariling pagmamahal ang asawa ko, maging ang sarili ko mismo. Sa ganoon, naniniwala ako na mas magkakaroon ako ng determinasyong lumayo at palayain si Greg. Ang kanyang paglaya ay paglaya ko rin. Dala ni Greg ang kotse namin. Lula naman ako ng kotseng paggamit sa akin ng pinagtatrabahuhan kong kumpanya. Ahente ako ng mga medical supply at equipment. Si Greg ay work from home. Nagtatrabaho siya sa isang US-based accounting firm. Nakatira kami sa isang townhouse sa San Juan, Metro Manila. Fully paid. Ginamit naming pang down payment ang mga naipon namin at iyong mga pakimkim ng mga ninong at ninang sa kasal, mga magulang at mga kamag-anak. Sa loob ng 2 taon, nabayaran namin ng buo ang townhouse. Pwede na kaming magkaanak, may bahay na. Pero hindi nangyari ang mga plano ko. Mula sa expressway, umexit si Greg sa Santa Rosa. Hindi nagtagal ay pumasok sa isang maliit na bayan sa Laguna. Nagkakilala kami noong college. Nursing ang kurso ko, si Greg naman ay accountancy. Kahit sa isang university kami nag-aaral noon, malabo kaming magkakilala kung tutuusin. Malaki ang university at magkalayo ang mga kurso namin. Ang kaibigan kong si Lisbeth ang naging tulay upang makilala ko si Greg Alarcon. Second year nursing student kami noon, 2008. Tall, dark, handsome. Saktong-sakto siya doon. May sense of humor pa. Hindi mayabang, oh my gosh, I'm so in love, Bia. I'm so in love. Tili ni Lisbeth. Sinabunutan pa ako sa tindi ng excitement niya at kilig. Nasa corridor kami ng Arts and Sciences building galing sa biology class at papuntang kantin para mag-brunch. Alas 10 pa lang ng umaga noon pero yun lang ang vacant period namin. Saan mo ba nakilala, kailan? Tanong ko. Hindi ako masyadong interesado dahil lagi namang in love si Lisbeth. Sa symposium nga kahapon, hindi ka kasi nakikinig. Maktol ni Lisbeth. At bakit ka nga nagpunta dun sa symposium ng mga mascom? Tanong ko uli. Medyo nanunumbat ako dahil hindi niya ako tinulungan sa assignment ko sa bio kahapon. Imbes ay nagpunta sa symposium. Gusto ko lang. Mas gusto ko talagang maging journalist kesa nurse. No choice lang talaga. Nalukot ang cute na mukha ni Lisbeth. Maagang naulila sa ama si Lisbeth
Parehas kaming only child. Walang regular na trabaho ang mama niya. Tita niyang nasa US ang nagpapaaral sa kanya. Ang kondisyon, nursing ang kukunin niya pagkatapos ay tutulungan rin siyang makapunta sa US at maging nurse doon kaparis ng tita niya. Naaawa ako kay Lisbeth sa parting iyon. Journalism talaga ang passion niya at nakikita kong may ibubuga siya sa ganong propesyon. Mabait ang mukha niya at mahusay siyang magsalita at magsulat. Idinadaos na lang niya ang hilig sa pamamagitan ng pagbablog. Kahit ako lang na minsan ang nagbabasa. Ano naman ang ginagawa ng accountancy student sa symposium ng mga mascom? Tanong ko na lang dahil nabanggit na rin niya na accountancy ang kurso ng bago niyang love interest. Uy, nakikinig pala siya, palatak ni Lisbeth. Wala, napadaan lang din siya dun sa studio theater. May shortcut kasi doon papunta sa gate. Napansin ko lang agad siya kasi nga 6-footer. Niyaya ko siya sa loob kasi kukonti lang ang tao. Sabi ko, pamparami lang. Ganon lang, hindi ako makapaniwala. Ang kapal ng mukha mo, napatawa ako. Actually, tumawa na rin si Lisbeth. Pero pumayag naman siya. Magkatabi kami sa upuan tapos nagkikwentuhan. Inad niya ako sa FB at nag-follow na siya sa vlog ko. So, 2 na kaming followers mo. Yes, congrats! Pangasar ko kay Lisbeth. Natigil kami sa asaran nang may lumapit na lalaki sa amin. Hello, bati niya. Parang talakitok na inahon sa tubig si Lisbeth. Tayo agad. Hi Greg, upo ka. Friend ko nga pala si Mia. Pleased to meet you, Mia. Sabi ni Greg. Hindi agad ako nakasagot. Nasa harap ko ang pinakamatikas at simpatikong lalaking na nakilala ko. 6-footer nga, give or take. Kayumanggi ang balat, maganda ang katawan. Hindi siya kasing gwapo ng mga artista pero mas mayroon siyang sex appeal kung ako ang tatanungin. Parang nakingiti ang mga mata niya kahit hindi naman siya tumatawa. Pareho sila ni Lisbeth, mabait at masayahin ang mukha. At iyon ang eksaktong oras at lugar na nahulog ang puso ko kay Greg Alarcon. Kusa na lang tumulo ang luha ko nang makita kong pumasok ang kotse ni Greg sa gate ng Garden of Angels Cemetery. Inihinto ko ang sasakyan ko sa likod ng isang van sa tabi ng gate. Hinamig ko muna ang sarili ko bago ako bumaba ng kotse at maglakad na lang papasok sa sementeryo. Kasabay ko sa paglalakad ang multo ng kahapon. Biyernes ng gabi noon. Oh, hi Greg! Bati ko sa kanya pagbaba ko sa salas ng boarding house. Ba't ngayon ka lang? Nakaalis na si Lisbeth. Umuwi sa Laguna si Lisbeth tuwing Biyernes para doon mag-weekend. Bicol naman ang probinsya ko kaya tuwing bakasyon lang ako nakakauwi. May usapan ba kayo? Tanong ko pa kay Greg. Ha? Wala, sagot niya. Wala akong maisip sabihin sa kanya at tila ganoon rin siya. Naumid ang dila. Upo ka. Sa wakas ay nasabi ko. Thanks, aniya. Naupo sa sofa. Actually, ikaw talaga ang sadya ko, Mia. Ha? Bakit? Lumakas ang tahip ng dibdib ko. Nanlamig ang mga kamay ko. May ipapasabi ka ba kay Lisbeth? Tanong ko, ni hindi ko magawang maupo rin. Kung ano man ang nararamdaman ko para kay Greg, sinarili ko na lang dahil nakikita ko araw-araw kung gaano kahumaling sa kanya si Lisbeth. At hindi ko masisisi ang kaibigan ko. Na kay Greg na yata lahat ang mga katangian na hinahanap ng mga babae sa isang lalaki. Maginoo, maalalahanin, at laging may konsiderasyon sa kapwa. Idagdag pang matalino ito at masarap kasama at kakwentuhan. Sa bawat araw na nakakasama ko sila ni Lisbeth, palalim ng palalim ang pagkahulog ng loob ko kay Greg. Hanggang hindi ko na makayanan. Nasasaktan na talaga ako kapag malambing sila ni Lisbeth sa isa't isa. Kaya nitong huli, umiiwas na akong sumama sa mga lakad nila. Wala, mangungumusta lang, sabi ni Greg. Hindi kasi kita napagkikita lately. Busy lang ako, malapit na kasi ang finals, sabi ko. Alam kong wala pa silang relasyon ni Lisbeth. Hindi pa official, kumbaga. Pero sa closeness nila, masasabi kong ganoon na rin. Label na lang ang kulang sa kanilang dalawa. Oo nga pala. Pwede ka bang mayaya? Tanong ni Greg. Saan? Lalo akong kinabahan pero aminado rin ako na may halong kilig ang nararamdaman kong pagkabilisa sa mga sandaling iyon. Coffee? Aniya may kasamang kibit ng balikat. Coffee? Kung type mo lang. Aniya. Bakit mo ako niyayayang magkape? Tanong ko. Masama ba?
Gusto lang kitang makakwentuhan. Namiss kita, sabi ni Greg. Greg, sambit ko sa pangalan niya pero hindi ko maituloy ang gusto kong sabihin na hindi niya ako dapat namimiss, na si Lisbeth dapat ang inaaya niyang magkape. I know, ani Greg sa mababang boses. I know how it looks. Best friend mo si Lisbeth. Kapatid ang turing niya sa'yo. Mahal na mahal ka niya. Naiintindihan ko ang kalagayan mo, Mia. Sorry kung inilagay kita sa ganitong sitwasyon pero nahihirapan na ako, Mia. Hindi ko maintindihan, Greg. Ikaw ang gusto ko, Mia. Sorry pero wala akong magawa. Ito ang nararamdaman ko. Nakaparada sa tabi ng isang puno ang kotse ni Greg. Alam ko na kung saan siya nagpunta. Huminga ako ng malalim bago ipinagpatuloy ang paglalakad sa pagitan ng mga puntod. Hindi nagtagal, natanaw ko ang likod ng asawa ko. Nakatayo siya sa harap ng isang puntod. At base sa galaw ng balikat niya, umiiyak si Greg. Umagos na rin muli ang luha ko. Ahas ka! Traitor ka, Mia! Sigaw ni Lisbeth sa akin noon. Nasa loob kami ng classroom. Ipinagsigawan talaga niya sa lahat ang kasalanan ko. Anong klase kang kaibigan? Pinagtiwalaan kita. Anong ginawa mo? Umahagulhol na si Lisbeth. Nanatili lang akong nakatayo sa harap ng desk ko. Umaagos ang luha ko na hindi ko namamalayan. Hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad kay Lisbeth. Hindi ko alam kung paano ipaliliwanag sa kanya kung bakit nagawa kong makipagrelasyon sa lalaking minamahal ng matalik kong kaibigan. Balang araw, Mia, malalaman mo kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin. Sa araw na yun, wala kang magagawa kung hindi ka suklaman ng sarili mo dahil alam mo kung bakit ka nasasaktan. Ibinaba ni Greg ang dalang bungkos ng mga bulaklak sa puntod. Ilang minuto pa siyang nanatiling nakatayo doon bago lumuhod upang gawaran ng halik ang matigas na marmol. Pagkatapos ay naglakad na siya palayo. Hindi ko na sinundan si Greg. Bagkus ay nasumpungan ko ang sarili kong naglalakad patungo sa iniwan niyang puntod. Lisbeth Grace B. Galang. Born May 2, 1989. Died April 5, 2011. Pinapalaya ko na si Greg, Lisbeth. Kahit kailan, kahit anong gawin ko, hindi ko mapupuluan ang puwang na iniwan mo sa puso niya. Ikaw ang mahal niya noon, ngayon, sa habang panahon. Pero alam mo ba ang totoo? Ang higit na masakit kaysa katotohanang wala kang kapalit sa puso ni Greg. Ang katotohanang wala ka ring kapalit sa puso ko, Lisbeth. Pinakamasakit pa rin sa akin na hindi ka nababalik, na wala ka na hindi ko na mabubuo ang sinira ko pero patuloy kong hahanapin ang ngiti mo, ang mga tawa mo, ang pagmamahal mo. Hindi na ako umuwi sa bahay pagkagaling ko sa Laguna. Nag-check-in ako sa isang hotel sa Alabang. Umorder ako ng wine sa room service. Ininom kong mag-isa dahil sino ba ang tatakbuhan ko? Nag-iisa akong anak. Wala akong matalik na kaibigan. Wala na. Tinutuon ni Lisbeth ang mga sinabi niya sa akin. Wala na akong best friend. Hindi lang siya umalis sa boarding house noon. Umalis rin siya sa university. Hindi ko alam kung lumipat siya ng school o huminto na lang. Sinubukan kong makibalita sa mga kakilala namin pero wala rin silang alam. Tinanggap ko na lang ang nangyari, total. Nariyan naman si Greg. Lahat ng iniisip ko sa kanya noon totoo pala. Napakabait niyang boyfriend. Maalalahanin pero may respeto sa personal space ko. Hindi ako nasasakal. Nakikinig siya sa mga rants ko. Mahaba ang pasensya na kapag may PMS ako. Isinama ko siya sa Bicol noong summer vacation ng taon ring iyon. 5 months and 2 weeks na ang relasyon namin. First boyfriend ko si Greg at gusto ko, siya na rin ang last. Kung ako ang masusunod, plano ko nga na pagka-graduate namin, magpapakasal na kami. Hindi kailangang engrande kasi kahit nga sa West lang, ang mahalaga, kasal kami. Si Greg natulog lang sa biyahe namin pa Albay. Ako, kabadong-kabado. Protective ang parents ko dahil nga nag-iisa ako. Kung sila siguro ang masusunod, hindi na nila ako pag-aasawahin.
Pero wala pala akong dapat ipag-alala. Tulad ng marami, agad ring magaan ang loob ng mama at papa ko kay Greg. Natural siyang magalang at nagustuhan iyon ng papa. Pinuri naman niya ang luto ni mama. Ang kinalabasan, parang ako pa ang out of place sa pamamahay namin. Si Greg ang kakwentuhan ng mga mama. Ang usapan namin noon ay sa albay na niya idadaos ang Holy Week. Easter Sunday na siya luluwas. Pero ikalawang araw pa lang niya sa amin, nagpaalam na siya. Nagmamadali, may emergency raw, kailangan niyang lumuwas agad. Ang usapan namin noon ay sa albay na niya idadaos ang Holy Week. Easter Sunday na siya luluwas. Pero ikalawang araw pa lang niya sa amin, nagpaalam na siya. Nagmamadali. May emergency daw, kailangan niyang lumuwas agad. May naaksidente ba? Nag-aalalang tanong ni mama noon. Dinala po sa ospital ang kapatid ko, dengue daw po, baka daw po, mangailangan ng dugo. Ako po kasi ang kapares niya ang blood type sa aming pamilya, paliwanag ni Greg. Hindi ako makapagsalita noon nang hihinayang ako sa masaya sanang bakasyon pero nagwo-worry din ako para kay Greg. Sorry Mia, bawi na lang ako ha. Aniya sa akin bago umalis. Okay lang, huwag mo akong isipin, kailangan ka ng pamilya mo. Ayaw niyang magpahatid sa bus station pero nagpumilit ang papa na ihatid si Greg. Hindi ako mapakali buong araw. Kahit alam kong OA na, hindi ko mapigilang hindi mag-text kay Greg. Maya't maya ko siyang kinukumusta. Ang kapatid niya, ang biyahe niya. Hating gabi nang sumagot siya. Okay naman raw ang biyahe. Nasa ospital na raw siya. Under observation ng kapatid niya. Mas bumaba pa raw ang platelet counts. Sana bukas ay tumaas na at hindi magkaroon ng internal bleeding. Nang mga sumunod na araw, regular ang tawagan namin at palitan ng text messages. Hindi na ako makapaghintay na matapos ang bakasyon. Miss na miss ko na si Greg. Easter Sunday, sumama akong mag-swimming sa mga pinsan ko. Dahil doon, hindi ko nasagot ang mga tawag ni Greg. Hindi rin na agad ako nakareply sa mga text niya. Tinawagan ko na lang siya nung pauwi na kami. Hi, sorry, nag-swimming kasi kami. Okay lang, alam ko naman na busy ka siguro. Kumusta pala ang kapatid mo? Okay na, nagbabasketball na uli. Buti naman, ikaw, anong ginagawa mo? Dito lang sa terrace, nakatunganga. Aniya. Tumawa ko, bakit ka naman nakatunganga? Iniisip kita. Ha? Mea, sana kahit anong mangyari, hindi mawala ang tiwala mo sa akin. Natigilan ako. May ginawa ka ba? May kasalanan ka ba sa akin? Wala, to naman. Ba't ganyan ka magsalita? Ano kasi, magtatrabaho muna ako habang bakasyon pa. Sayang din ang kikitain. Yung uncle ko sa Laguna nagpapatulong ayusin ang tax returns niya. May farm kasi yon ng mga itik. Mga balut at itlog na pulang products nila. Kung gusto ko raw, ako na lang ang kukunin niyang accountant. Mas mababa ang bayad kesa dun sa CPA pero at least magkaka-experience ako. Sus, kala ko naman kung ano na. Sige na, wag mong palampasin yan. Sayang ang opportunity. Okay lang sa'yo? Oo naman, bakit naman hindi okay? Basta pasalubungan mo akong balot. Biro ko pa. Mahina raw kasi signal doon, baka hindi ako makatawag lagi. Okay lang, di sumulat ka na lang. Nagkatawanan kami. At pagkatapos nga noon, mabibilang na sa daliri ng isang kamay ang mga natanggap kong text mula kay Greg. Naiinis ako at hindi mapakali pero lagi ko pa rin pinapaalala sa sarili ko. Nagtatrabaho siya. Kailangan niya yon para lumago at mas tumibay ang kumpiyansa sa sarili. Mahal niya ako, lagi rin niya akong iniisip. Hanggang dumating ang pinakahihintay kong pasukan. Wala akong balita kay Greg kung nakabalik na ba siya sa Manila o hindi pa. Dahil hindi siya tumatawag, wala rin akong sulat na natanggap. Natapos ang unang linggo ng pasukan na wala pa ring paramdam si Greg. Inulan ko na siya ng text messages. Hindi ko naman matawagan dahil outside coverage area daw. Sa totoo lang, kinakabahan na ako. May boyfriend pa ba ako? Ano na ang nangyari kay Greg? Kaya pagdating ng Sabado, sinadya ko ang bahay nila sa Angono, Rizal. Naligaw pa ako ng kaunti dahil hindi pa ako nakakarating doon. 2 palapag ang bahay nila, katamtaman ang laki ng bakuran. Kapatid niyang lalaki ang nakausap ko, mas bata at nakapanlaro. May dala pang bola, kaya naman binanggit ko sa binatilyo. Kumusta na? Ikaw ang na-dengue, di ba? Nagtaka siya.
Ha? Di naman ako nadedengge. Sorry, baka hindi ikaw, baka yung bunso nyo. Si Troy? Di yun nadengge, wala namang nadengge sa amin. Nung summer, nung Holy Week, ganoon na lang ang iling ng binatilyo. Tsaka wala pala si Kuya Greg, nasa Laguna pa. Kailan siya uuwi? Tanong ko. Sabi sa text, baka daw next month pa. Late na siya sa enrollment. At isa pang ikinagulat ko, nakaka-text siya? Oo, saan ba siya sa Laguna? Hindi ko alam exact address, basta Santa Clara. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sure ka? Anas ko sa kapatid ni Greg. Dahil kahit wala na akong balita kay Lisbeth, alam ko pa rin ang address niya. Interior 8A Bonifacio Street, Santa Clara, Laguna. Nagkataon lang ba na sa Santa Clara rin ang farm ng uncle ni Greg? Alam kong hindi ako matatahimik kaya maaga kinabukasan, bumiyahe ako papuntang Laguna. Nagbas ako ng biyaheng Santa Rosa dahil iyon ang alam kong sinasakyan ni Lisbeth noon kapag umuwi siya. Pagdating ko sa Santa Rosa, nagtanong-tanong lang ako kung saan ang Santa Clara at kung paano makakarating doon. May paradahan pala ng mga jeep na biyaheng Santa Clara sa tabi mismo ng bus stop. Wala pang isang oras ang biyahe. 9:30 ng umaga, nasa palengke na ako ng Santa Clara. Pumara ako ng tricycle at nagpahatid sa address ni na Lisbeth. Sa harapan ng isang sari-sari store ako ibinaba ng tricycle. Pumasok daw ako sa iskinitang nasa gilid ng tindahan. Iyon raw ang Interior A Bonifacio. Hindi ko na kailangang ipagtanong kung saan doon ang kina Lisbeth dahil sa ikalawang bahay sa kaliwa ng eskinita, nakita ko mismo si Lisbeth. Nakatayo siya sa likod ng pahabang mesa sa tabi ng kalsada. Malalaking kaldero ang nakapatong sa mesa. Nagtitinda siya. Ganon na lang ang gulat niya nang makita ako. Namutla siya at hindi makapagsalita. Hindi rin ako makapagsalita. Nakatayo lang ako doon, nakatitig sa dati kong kaibigan. Mas mahaba na ang buhok niya. Pumayat siya ng kaunti at alam kong pangarap niya yon. Ang mabawasan ng timbang kahit lagi kong sinasabi sa kanya noon na hindi naman siya mataba. Walang bakod ang bahay ni na Lisbeth. 2 palapag pero gawa sa kahoy lang ang taas. Halos 2 metro lang yata ang layo mula sa kalsada. Kaya nang bumukas ang front door nila, kitang-kita ko agad kung sino ang lumabas. Greg, anas ko. May dala-dala pa siyang patas ng mga food containers na roasted garlic at mga hiniwang nilagang itlog ang laman. Natulala rin si Greg. Kulang na lang ay mabitawan ang mga dala-dala. Biglang tumalikod si Lisbeth at patakbong pumasok sa bahay nila. Pabagsak na isinara ang pinto. Ano to, Greg? Tanong ko. Sorry, Mia. Sorry? Saan? Ano to? Anong ginagawa mo dito? Sinasamahan ko si Lisbeth. Wala siyang kasama. Napapailing na ako. Hindi ka tumatawag. Sabi ng kapatid mo, nakakapag-text ka naman daw. Naguguluhan ako. Wala naman na dengue sa inyo noon. Magpaliwanag ka, please. Hindi rin totoo na may uncle ako dito. Yukong-yuko si Greg. Hindi siya makatingin sa akin. Sorry. Sorry talaga. Bakit ka nagsinungaling? Ano ang totoo, Greg? Hindi siya makasagot. May relasyon ba kayo ni Lisbeth? Tanong ko. Tumango si Greg. Nang mag-angat siya ng mukha, umaagos ang luha niya. Ano pala ako? Iyak ko na rin. Wala akong pakialam kung inuusyoso na ako ng mga dumadaan doon. May bibili pa sana ng kung ano man sa itinitinda ni Lisbeth. Umatras na lang nang makita ang hitsura namin ni Greg. Mahal mo ba ako? Tanong ko. Sorry, Mia. Mahal ko si Lisbeth. Niya pagkatapos ay napasingap. Tumingala pa siya para siguro pigilan ang luha. Sana mapatawad mo ako, Mia. Sana mapatawad mo kami. Paano, Greg? Paano? Wala siyang sagot. Gumaganti lang siya sa akin, Greg. Ginagamit ka lang niya. Sabi ko. Umiling si Greg. Hindi. Wala siyang balak gantihan ka. Ako ang nagkamali, Mia. Nagkamali ang puso ko noon. Nasaktan kita ngayon. Sa akin ka magalit. Huwag kay Lisbeth. Hindi ko nakayanan ang narinig ko. Parang kusa na lang gumalaw ang mga kamay ko. Itinulak ko ang mesa at tumapon ang mga nasa ibabaw noon. Natapunan pa si Greg ng laman ng malaking kaldero. Napasigaw siya. Magsama kayo! Mga hayop kayo! Napangalahati ko na ang wine sa bote. Magaan ang pakiramdam ng ulo ko.
Namamanhid ang pisngi. Nasa nakaraan ang isip ko kaya hindi ko agad narinig na tumutunog ang cellphone ko. Si Greg ang tumatawag. Hello, sagot ko. Nasaan ka? Tanong niya. Hindi na ako uuwi, Greg. Tapos na tayo. Malaya ka na. Anong sinasabi mo, Mia? Sana noon ko pa tinanggap ang katotohanan na nagkakamali talaga ang puso. Hindi natin dapat pagtiwalaan ang puso natin. Lagi itong naliligaw. Mia, nasaan ka? Mag-usap tayo, please. Nag-uusap na tayo, Greg. Pinapalaya na kita. Malaya ka nang ikulong ang puso mo sa nakaraan. Hindi na babalik si Lisbeth. Sana na-realize ko noon pa na kasama niyang nalibing ang puso mo. Sorry, Greg. Naniwala din ako sa puso ko. Naniwala ako na kaya kong palitan si Lisbeth sa puso mo pero hindi ka maligaya, Greg. Hindi ako si Lisbeth. Anong sinasabi mo? May problema tayo, oo, pero hindi ganito ang solusyon, Mia. Sabihin mo kung nasaan ka. Goodbye, Greg. Pinatay ko na ang cellphone para hindi na siya makatawag. Tinungga ko na uli ang laman ng bote. Hindi ko alam kung paano naidaos ang school year noon. Ni wala akong maalala. Parang blur na dumaan sa akin ang buong taon. Pagkatapos noon, puspusa naman ang ginawa kong pag-aaral. Before I knew it, graduate na ako. Nurse na ako. Wala akong balita kay Greg. Binura ko siya sa cellphone ko, sa address book ko, sa lahat. Sa puso ko lang siya hindi mabura-bura. Mahal ko pa rin siya kahit sinaktan niya ako. Kahit inamin niya na nagkamali lang ang puso niya sa akin. Akala niya ako ang gusto niya pero si Lisbeth pala talaga. Hindi ko siya masisi. Kumpara kay Lisbeth, napaka-boring ko naman talaga. Mas masayang kausap si Lisbeth, mas malutong tumawa, mas maganda, mas matalino, mas madiskarte. 2012, nagkita kami ni Greg sa labi ng isang ospital sa Makati. Ahente na ako noon at kausap ang procurement officer ng ospital. Napalinga ako dahil may dumaang matangkad sa tabi ko. Kakaiba agad ang kaba ko. Kakaiba pero pamilyar na sa akin ang ganong kaba. Nararanasan ko yon sa tuwing iniisip ko o inaakalang si Greg ang kasalubong ko sa kahit saang lugar. Pero sa pagkakataong iyon, hindi ako nagkakamali. Si Greg na, nakita rin niya agad ako, namukhaan. Mia, ganoon na lang ang ngiti niya. Good to see you. You too, sagot ko. Parang pinipiga ang sikmura ko sa nervyos. Kumusta ka? Si Lisbeth? Wala na. Nasaan siya ngayon? Tanong ko na lang. Medyo natuwa akong malaman na wala na sila. Hindi sila nagkatuluyan. Mali pa rin ang mga puso nila. Wala na si Lisbeth, Mia. Tahimik na sagot ni Greg. Last year pa. Itinas niya ang hawak niyang folder. May nasikaso lang akong refund dito. Nung na-confine siya, ngayon lang nila na-process. Ha? Nanlamig ako. Anong nangyari kay Lisbeth? Komplikasyon ng ALS. ALS? Yung sakit ni Stephen Hawking? Tumango si Greg. Paano? Tuloy na ako. Hindi ko alam kung tumango ako o ano. Namalayan ko na lang. Wala na akong kausap. Iniwan na rin ako ng hospital officer na kausap ko. Nang ma-realize ko iyon, nagtatakbo ako palabas. Natanaw ko ang likod ni Greg, papunta siya sa parking area. Did you marry her? Tanong ko. Hindi bale ng maraming nakakarinig. Lumingon si Greg. No. Pinagmasdan niya ako ng ilang saglit bago nagpatuloy sa paglalakad. Bumalik ako sa loob ng ospital. Hinanap ko ang nurse na ka-vibes ko, si Janice. May pasyente dito last year. Lisbeth Galam ang pangalan. Kaibigan ko siya nung college, nawala na ako ng balita. Wala na pala siya, gusto ko sanang makiramay sa pamilya, baka naman pwedeng mahingi yung contact numbers ng family or guardian. Bawal yun, tangi. Alam ko kaya nga nakikiusap ako, please naman. Baka magagawan mo ng paraan. Hindi ka naman masamang tao. Kumibot-kibot ang labi ni Janice. Try ko ha, pero huwag kang aasa. Thank you. Kinabukasan, 2 pangalan at phone numbers ang tinext ni Janice. Ang isa ay sa mother ni Lisbeth, ang pangalawa ay kay Greg. Hindi na ako nag-aksaya ng sandali. Nag-text ako sa kanya na gusto ko siyang makausap. Nagbigay ako ng oras at lugar. Dumating naman siya. Nauna pa siya sa akin ng 10 minutes. Sasabihin ko sa iyo lahat ng gusto mong malaman tungkol kay Lisbeth.
sabi agad ni Greg. Umiling ako. Hindi kita inaya dito para pag-usapan si Lisbeth, Greg. Nagulat siya, hindi nakaimik. Nagpatuloy ako. Wala na si Lisbeth. Tayo ang naririto pa. Ikaw ang gusto kong kumustahin. Ah, I'm good. You? I'm good too. Sinabi ko sa kanya kung saan ako nagtatrabaho. Nagkwento rin siya. CPA na pala siya. Freelancer at mostly ay online ang trabaho niya. Nagkwentuhan kami sa coffee shop hanggang abuti na kami ng dinner time. Nagaya siya na lumipat ng restaurant para mag-dinner. Nagpaunlak ako. Pagkatapos noon, lagi ko na siyang tinatawagan kapag day off ko. Niyayaya ko siyang lumabas, kumain, mamasyal, manood ng sine, concerts. Palagi naman siyang nagpapakaladkad sa akin kaya lalong lumakas ang loob ko. Niyaya ko na siyang mag-out of town. Sa isang resort sa Zambales kami nagpunta. Pwedeng sabihin na ako ang humabol sa kanya. Ako ang nanligaw, ako na rin ang nanggapang. Ginawa ko naman talaga yon lahat dahil siya lang ang lalaking nasa puso ko. May nangyari sa amin sa Zambales. First time ko iyon, naiyak ako pagkatapos pero itinago ko kay Greg. Nagkulong ako sa banyo. Halo-halo ang emosyon ko noon. Hindi ko alam kung malungkot ako o masaya. Masaya ko dahil nangyari ang gusto ko. Ang ipagkaloob ang sarili ko sa lalaking mahal na mahal ko. Malungkot rin dahil sa kailaliman ng isipan ko alam kong hindi mangyayari ang mga gusto ko kung hindi ako gumawa ng paraan. Inakit ko lang si Greg. Binigyan ko siya ng atensyon sa mga oras na kailangan niya. Vulnerable si Greg noon. Nagluluksa pa siya sa pagkawala ni Lisbeth. At sinamantala ko ang kahinaan niya. Inangkin ko siya at nagbuntis ako. Nang malaman ni Greg tuwang-tuwa siya. Niyakap niya ako, hinagkan. Marry me, Mia, please, sabi niya pagkatapos. Tinanggap ko ang proposal niya. Pero isang linggo bago ang kasal namin, nakunan ako. Gayunpaman, natuloy pa rin ang kasal namin. Mahirap nang umatras, nakahanda na ang lahat. Hindi sa gusto kong umatras, ang totoo ay wala akong balak. Si Greg ang iniisip ko. Kaya naman ako na yata ang pinakataranta at takot na bride sa araw ng kasal namin. Nasa dibdib ko ang takot na baka hindi sumipot si Greg. Kahit isinuot na niya sa daliri ko ang wedding ring, takot pa rin ako. Baka bigla siyang tumakbo palabas ng simbahan. Kung titingnan ang wedding album namin at panonoorin ang wedding video, iisipin ng mga makakakita. Napipilitan lang ako sa kasal. Parang nadudumi ang mga ngiti ko at hindi ako tumitingin sa groom. Hiyang-hiya ako kay Greg. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Pero nanindigan pa rin ako. Kumapit ako sa pag-asa. Naging mabuti akong asawa. Kahit may trabaho rin ako, hindi ko pinabayaan si Greg. Tiniyak kong lagi siyang may kakainin kapag nasa labas ako. Laging malinis ang bahay namin. At kapag day off ko, sa kanya lang ako nakatutok. Sinikap ko ring magbuntis uli. Nanatili akong bigo. Madalas ko siyang mahuli na natitigilan. Nakatingin lang sa wala. Malalim ang iniisip. At alam ko kung ano. Hindi ko namalaya na naidlip pala ako. Nalimpungatan na lang ako na nakahandusay sa hotel bed. Nakaupo ako at nakasandal sa headboard ng makatulog. Pagising ko, upper body ko lang ang nakahiga. Bukas ang isang night lamp sa tabi ng kama kaya maliwanag pa rin ang hotel room. Kita ko ang kabuuan. Umayos na lang ako ng higa. Basa pa ang kaunting bahagi ng kama dahil hawak ko pala ang bote ng red wine nang maidlip ako. Natapon ng kaunti. Ibinaba ko yan sa sahig at pumikit na ako. Malakas ang aircon at bigla akong gininaw. Nagbalot na lang ako ng comforter at namaluktot. Pero hindi nawala ang lamig na nararamdaman ko. Tila may dumadaang hangin sa uluhan ko. Pinapaypayan ang buhok ko. Kinamot ko ang ulo ko para mawala ang sensasyon. Pero saglit lang ay bumalik na naman ang dampi ng hangin. Ramdam na ramdam ko sa buhok ko na tila hinahaplos ako ng hangin. Ungol ko. Narinig ko na lang ang bulong na kasama ng hangin. Mia. Sa puntong iyon, hindi ko na sigurado kung gising pa ako o nananaginip na lang. Ayokong bumangon. Mabigat ang katawan ko, ayoko ring dumilat. Gusto ko lang pumikit at makalimutan ang lahat ng problema. Kahit saglit lang. Kahit saglit lang na mawala ang sakit sa damdamin ko. Pia Mia Maria, Pia.
sabi ng hangin sa tenga ko. Paulit-ulit iyong ibinubulong ng hangin. Hiya miya mo miya. Umungol uli ako. Lisbeth. Bigla akong napabalikwas. Lisbeth, anas ko. Kitang-kita ko siya sa tabi ng kama. Nakatayo. Nililipad ng hangin ang mahabang buhok. Nakasuot siya ng bestidang pink. Lisbeth, itinas ko ang kamay ko para abutin siya, para hawakan. Pero napakurap ako dahil sa luhang bumukal sa mga mata ko. Wala na si Lisbeth. Hindi na rin ako giniginaw. At sa unang pagkakataon sa maraming buwan, nakatulog ako ng mahimbing. 9:00 na ng umaga ako nagising. Masigla ang pakiramdam ko. Nag-shower agad ako. Baka sakaling maabutan ko pa ang breakfast buffet. Hindi ko sigurado kung 9 ang tapos nun o 10 o'clock pa. Nagsa-shampoo ako nang maalala ko ang nangyari ng nakaraang gabi. Panaginip ba iyon o totoo? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, bigla na lang naglaro sa isip ko ang ibinulong sa akin ni Lisbeth. Name game song. Hiya miya mo miya. Naalala ko si Lisbeth noon kapag nagsusulat siya sa blog niya. Lagi na lang kinakanta ang pangalan ko. Ang pangit kasi ng pangalan ko, Lisbeth, 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 Lisbeth bo. Sabi niya nang tanungin ko kung bakit pangalan ko pinagtitripan niya. Nakikanta ako, Lisbeth, Lisbeth bo, Bispet. Oo nga, asiwa. Di pala lahat ng pangalan pwede sa name game, sang-ayon ko. At doon ko na-realize kung anong ibig sabihin ni Lisbeth kung totoo mang nagpakita siya sa akin kagabi. Dali-dali kong tinapos ang pagsashower at lumabas na ng banyo. Tumutulo pa ang buhok ko. Hindi ko na nagawang balutin ng tuwalya. Kinuha ko ang laptop sa bag ko at tinype ang email address ni Lisbeth, yung email address na nasa memory ko. Nag-login ako. Hiningi ang password. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinatype ko ang Mia, Mia mo, Mia, Mia. Saglit lang at nabuksan ko ang email account ni Lisbeth. Mga spam at kung ano-anong link. Nag-scroll ako hanggang makita ko ang link sa blog niya. Pinuntahan ko iyon. Ang tanging entry ay sinulat niya noong 2010, July 8. Ilang buwan bago siya bawian ng buhay. Binasa ko ang blog at ganoon na lang ang iyak ko. Ganoon na lang din ang tawak ko. Hindi ko na pinansin ang breakfast buffet. Nag-check out na ako para umuwi kay Greg. Binuksan ni Greg ang gate pero hindi ako pinapasok. You should know, kapag pumasok ka sa bahay na ito, hindi ka na makakalabas kahit kailan. Hindi kita palalabasin, sabi niya. Alam ko, gusto ko pa rin umuwi. Yumakap ako sa kanya. I'm sorry, Greg, I'm sorry. Hinaltak niya ako sa baywang para malisaran niya ang gate. Gulong ka na dito habang buhay, Mrs. Alarcon. Hinagkan niya ako sa noo. I know, habang buhay, Greg, mahal na mahal kita. Natakot lang ako, kasalanan ko rin. Hindi kita pinayagang sabihin sa akin ang lahat-lahat. Natakot ako sa maririnig ko. Ayokong marinig sa labi mo ang pangalan ni Lisbeth. Pero alam ko na ngayon, Greg. Alam ko na ang totoo. Alam ko na kung bakit hindi mo siya pinakasalan. Dahil isang babae lang ang gusto kong pakasalan. Tango ni Greg, nangilid ang luha niya. Hindi ko magawang iwan si Lisbeth noon. May sakit na siya. Wala siyang kasama. Alam ko, naiintindihan ko na, sabi ko. Paano? She told me. Last night, I saw her. Ha? Ikikwento ko sa kanya ang nangyari sa hotel. Hindi siya makapaniwala. Baka subconscious mind mo lang yun. Nakainom ka. Bigla mong naalala ang mga ayaw mo nang maalala. Mga bagay na may kinalaman kay Lisbeth. Pumasok kami sa loob ng bahay. Sa kitchen counter, binuksan ko ang laptop ko. Sabay naming binasa ang huling blog ni Lisbeth. Dearest Mia, alam kong galit ka pa rin sa akin dahil mahal na mahal mo pa rin si Greg. Nakita ko sa mukha mo ang lahat ng naramdaman ko noong malaman ko na kayo na ni Greg. Nakaganti na ako sa loob-loob ko, pero habang sinasaktan kita, patuloy din lang akong nasasaktan. Kaalis lang ni Mama noon, papuntang Italy nang maramdaman kong may mali sa katawan ko. Naninigas ang muscles ko. Nahihirapan akong lumunok pati magsalita. Nangihina ako at gusto ko na lang na nakahiga parati. Hindi na ako umabot sa enrollment. Kala ko ay depression dahil sa nangyari sa atin. Pero sinabihan ako ng mama na magpatingin. Ginamit ko ang perang padala ni tita na pang-enroll ko sana. Maraming tests at patuloy ang panghihina ko.
Bandang huli, nalaman rin ng mga doktor kung anong sakit ko. ALS. Walang gamot sa ganitong sakit. Patuloy akong manghihina at hindi makakagalaw. Hindi ko masabi kay mama. Tsak na uuwi siya para alagaan ako. Paano ang pangarap niya? Parang nagsisimula pa ng uli ang buhay ng mama ko. Ayokong maging pabigat sa kanya. Sinarili ko ang nararamdaman ko. Pero nahirapan akong huminga isang beses. At wala akong matakbuhang kamag-anak. Tinawagan ko si Greg. Lingid sa kaalaman mo, Mia. Nag-uusap kami ni Greg sa text sa tawag. Patuloy siyang humihingi ng tawad sa akin at patuloy ko namang ipinagkakait yun sa kanya. Gusto kong mahirapan siya, magdusa siya, na hindi siya lubusang maging maligaya sa piling mo. Gusto kong manatili siyang guilty. Pero noong akala ko ay katapusan ko na, kay Greg ako lumapit at humingi ng tulong. Pinuntahan niya ako dito sa bahay. Sinamahan niya ako sa doktor. Nalaman na rin niya kung ano ang sakit ko. Alam kong hindi naman ako magtatagal. Kaya hiniling ko kay Greg na makasama siya kahit sandali lamang. Sa ganoon, lilisan ako na masaya kahit paano dahil kasama ko ang lalaking mahal ko. Sinabi ko sa kanya na sa ganoong paraan ko lang siya mapapatawad ng lubusan. Sa ganoong paraan ko lang ikaw mapapatawad niya. Ayokong malaman mo ang sakit ko dahil madamot ako. Alam kong kapag nalaman mo, pupuntahan mo rin ako. Hindi ko masosolo si Greg. Umaasa ako na kapag lagi kaming magkasama, matututunan rin niya akong mahanin. Hindi kanya pinili noon dahil nangako siya sa akin. Hindi niya ako iiwan. Tinupad niya ang pangako niya hanggang sa ngayong nararamdaman ko na hindi na ako magtatagal. Isinusulat ko ito gamit ang isa ko lang daliri. Bukas makalawa. Hindi ko na maiigalaw ang lahat ng parte ng katawan ko. Patawarin mo ko sa ginawa ko sa inyo ni Greg, Mia. Ginamit ko ang karamdaman ko para lalong maging makasarili. Mahal ko si Greg pero ano ang ginawa ko? Inilayo ko siya sa'yo. Pinarusahan ko siya. Ginamit ko ang guilt niya para makuha ang gusto ko. Pero hindi niya ako sinumbatan. Pagkusay inalagaan niya ako. Sa mga okasyon, sinasama niya ako sa kanila para hindi ako magpasko na nag-iisa. Talo pa niya ang totoong nurse. I miss you, Mia. Masyado akong nasaktan noon sa ginawa mo dahil masyado kitang mahal. Sana mapatawad mo ko. Sana mapatawad mo si Greg at sana tanggapin mo siya kung sakaling babalik siya sa'yo. Alam kong mahirap unawain ang ginawa niya. Marami ang nagtataas ng kilay. Marami ang nagsasabing baliw siya. Siguro tama rin sila. Walang pananagutan sa akin si Greg. Pwede siyang tumanggi sa kagustuhan ko. Pero hindi ako matatahimik, Mia. Sabi ni Greg sa tabi ko. Natakot ako dahil sabi niya noon isinumpa niya tayo. Magiging impyerno ang buhay natin. Iyon ang dahilan kung bakit pumayag ako sa gusto niya nung una. Pero habang nakikita ko kung gaano kahirap ang kalagayan niya, hindi ko na magawang iwan na lang siya sa kanila. Paano kung bigla siyang matumba? Paano kung mabulunan siya dahil hindi na niya kayang lunukin ang pagkain niya? Inihilig ko sa braso ni Greg ang ulo ko. Naiintindihan kita, Greg. Maawain ka, hindi ka madamot. Maraming beses na naiisip ko na sabihin na lang sa'yo ang totoo, pero natatakot naman ako na ikasama yun ang loob ni Lisbeth at biglang hindi na naman siya makahinga. Hinaplos ko ang likod ng asawa ko. Tapos na yun, Greg. Nagdesisyon ka, pinanindigan mo. Paano kung hindi ka na bumalik sa akin? Hindi mo ba ako hahanapin? Makuhulugan kong tanong. Napangiti siya. Actually, nagpaplano na ako noon. Natatakot lang ako na baka galit ka pa sa akin. Hahanapin mo ko, magkikita pa rin tayo. Dito pa rin tayo pupulutin sa bahay na to, sabi ko. Sabay pa kaming tumingala. May tulo pa ang bubong natin sa likod. Hindi pa dumadating yung mag-aayos na kachat ko. Ani Greg, inakbayan niya ako. Iiwan mo ba talaga ako? Hindi mo ba naisip na hahabulin kita at hahanapin kahit saang lupalop? Alam ko na ngayon. Sorry kung masyado akong insecure. Feeling ko kasi napilitan ka lang magpakasal tayo kasi buntis ako noon pero nang mawala ang baby, feeling ko napasubo ka na lang din. It's my fault. I could have told you. Kahit ayaw mong mapag-usapan si Lisbeth, hindi ko sinabi dahil takot ako na magalit ka na naman sa akin.
Naisipin mo ring kabaliwan ang ginawa ko. Pinili kong saktan ka. Nagsisisi ka ba, Greg? Tiningnan niya ako ng diretsyo. Hindi. Marami rin akong natutunan kay Lisbeth. Maging sa sarili ko noon. Natutunan ko na pwedeng magkamali sa mga desisyon sa buhay dahil pwedeng itama ang mga mali nating desisyon. Hindi na magtatagal si Lisbeth. Maano ba naman ang 2 taon na ibigay ko sa kanya? Ako at ikaw, malakas pa tayo, may panahon pa tayo para tuparin ang mga pangarap natin. Si Lisbeth, wala na siyang panahon. Hindi na siya pwedeng mangarap at kung maiibigay ko ang kaisa-isa na lang niyang pangarap noon, bakit hindi? Siguro mayroon akong Superman complex. Ewan ko, ang alam ko lang, hindi ko siya kayang talikuran noon bilang kaibigan. Tinapik ko ang tiyan ni Greg. Superman ka naman talaga. Naiintindihan ko ang desisyon mo. Kung sa akin yun hiniling ni Lisbeth, gagawin ko rin. Nai-imagine ko ang mukha ni Lisbeth. Bilugan, parang laging nakangiti. Mapungay ang mga mata. Malutong ang halakhak niya, marami siyang kwento. Hindi siya takot mapagtawanan. Pinagtatawanan niya ang sarili. Mahal natin siya, Greg. Sa ngayon, masaya pa rin nagsasama sina Mia at Greg. Mayroon silang isang anak na babae na kasalukuyang nasa grade school. Mary Elizabeth ang pangalan. Sa tingin niyo, panaginip lang ba ni Mia ang nangyari sa hotel o talagang nagpakita sa kanya si Lisbeth para itama ang pagkakamali nito at maayos ang relasyon ng 2 taong alam nito na nagmamahalan? I-comment nyo na lang ang mga palagay nyo at kung may mga parehas kayong karanasan, ikwento nyo na rin. Hanggang sa muli at kung nagustuhan nyo ang kwento, sana ay mag-subscribe kayo sa aming channel, i-like nyo na rin. At nang sa ganon, patuloy pa kami makakapaghatid sa inyo ng mga kwento ng pag-ibig at pagmamahal. Salamat.